Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga mahahalagang updates tungkol sa defense at military modernization ng Pilipinas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanteng hakbang ng Philippine Air Force, ang official na pagsusumite ng proposal para sa pagbili ng AEW/ACS o Airborne Early Warning and Control System. Isa itong game changer para sa depensa ng Pilipinas at bahagi ito ng mas malawak na plano ng ating pamahalaan para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Philippine Air Force ay kasalukuyang nasa ilalim ng tinatawag na Re-Horizon 3 Modernization Phase. Ito ang third and final stage ng AFP Modernization Program na layuning gawing advanced, modern, at credible ang ating military defense capabilities. At ngayong taon, kinumpirma ng PAF na sinumite na nila sa mas mataas na tanggapan ang kanilang proposal para sa pagbili ng AEW/ACS aircraft. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, bahagi ito ng long-term strategy para sa mas maayos at mas epektibong airspace monitoring at battle management. Pero ano nga ba ang AEW/ACS? Ang AEW/ACS o Airborne Early Warning and Control System ay isang airborne radar platform, usually nakamount sa isang malaki at high-altitude aircraft. Ito ay may kakayahang mag-detect ng mga aircraft, ships, vehicles, at missiles from long range, kahit hindi pa sila lumalapit sa ating territory. Bukod sa surveillance, may kakayahan din itong magsilbing command and control hub para sa ating mga fighter aircraft. In short, sila ang mata at utak sa himpapawid ng buong air defense system. Kapag meron ito ang Pilipinas, hindi lang basta may mata tayo sa ere, meron tayong real-time na guidance at coordination para sa ating mga piloto at interceptor jets. Bakit ito importante? Dahil gusto ng Department of National Defense na hindi lang basta bumili ng multi-role fighter jets tulad ng Gripen o F-16. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., gusto niyang ang pagbili ng fighter aircraft ay parte ng force package kasama ang AEW/ACS at aerial tankers. Ito ay para siguraduhin fully operational ang mga MRFs at hindi lang para sa show. Ibig sabihin, kung sakaling may tension sa West Philippine Sea, hindi lang tayo aasa sa radar sa lupa. Ang AEW/ACS ay pwedeng magbigay ng real-time targeting information at coordination sa mismong ere habang gumagalaw ang mga jets. Alam naman natin na patuloy ang tension sa South China Sea. Palaki ng palaki ang pangangailangan na bantayan ang ating airspace, lalo na sa mga sensitive na lugar gaya ng West Philippine Sea. Kapag meron tayong AEW/ACS, mas maaga nating malalaman kung may foreign aircraft na lumalapit, at mas mabilis din tayong makakapagdesisyon kung paano ito i-handle. Bukod sa pag-monitor sa mga posibleng banta, malaking papel din ang ginagampanan ng AEW/ACS sa coordinated military exercises at real-time battle simulation. Sa panahon ngayon kung saan ang mga military engagements ay sobrang bilis, hindi sapat na may radar lang sa lupa, kailangan ng agile command structure na kayang magdesisyon agad-agad, batay sa real-time na impormasyon. AEW/ACS aircraft are capable of tracking up to hundreds of targets at once. At hindi lang basta air threats, pati surface ships sa dagat, lalo na kung may naka-activate silang radar signature, ay maaaring ma-detect. Ito ay malaking bagay lalo na kung may joint operations ang Air Force, Navy, at Army. Ibig sabihin, lahat ng service branches ay pwedeng makipag-ugnayan sa pamamagitan ng AEW/ACS bilang central hub. Isipin nyo na lang, kung meron tayong AEW/ACS habang may maritime patrol ang Navy o may air patrol ang Air Force, mas synchronized ang kanilang kilos. Hindi malabo na sa hinaharap ay magkakaroon tayo ng network-centric warfare capability, kung saan lahat ng sensors at assets ng military ay konektado sa isang unified system. At kung titingnan natin ang regional security landscape, makikita natin na halos lahat ng modern air forces sa Asia ay may sarili ng AEW/ACS fleet. Ang South Korea ay may E-737 PSI, ang Japan ay may E-767, ang Thailand ay may Sub-340 AEW,
habang ang Singapore ay may G550C AEW na galing Israel. Ang Pilipinas na lang ang isa sa iilang bansa sa ASEAN na wala pang ganitong capability. Kaya't kung tuloy ang plano ng PAF, ito ay makakahabol sa regional standard at hindi na maiiwan sa larangan ng air surveillance. Bukod pa dyan, ang pagkakaroon ng AEW-ACS ay posibleng magbukas ng mas maraming joint exercises at interoperability opportunities with allied nations tulad ng US, Australia, at Japan. Kung meron na tayong AEW-ACS, mas magiging compatible tayo sa mga multinational air drills gaya ng Pitch Black, Cope North, at Balikatan. Kaya hindi lang ito tungkol sa pagbili ng bagong gamit, ito ay tungkol sa pag-level up ng buong strategic posture ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Kapag napalawak ang coverage ng ating surveillance at mas pinalawak ang operational command sa ere, automatic na tataas ang deterrence level natin. Mas iisipin ng mga potential aggressors kung worth it ba silang pumasok sa ating airspace kung alam nilang minu-monitor sila ng AEW-ACS system mula pa lang sa malayo. Hindi na tayo aasa lang sa ground-based radar na limitado ang range at subject pa sa terrain interference. Kasama rin sa package ang requirement para sa aerial refueling. Bakit? Dahil para mas ma-extend ang range ng ating MRFs. Halimbawa, kung may operasyon sa malalayong bahagi ng WPS, hindi na kailangan bumalik agad sa base para mag-refuel. May mga aircraft na ang trabaho ay maghatid ng gasolina habang nasa ere, ito ang tinatawag na aerial tankers. Isipin nyo, with AEW-ACS at tankers, hindi lang limitado sa radar ang enhancement, pati operational endurance ng ating air assets ay ma-extend. Siyempre, hindi madali ang pagbili ng AEW-ACS. Bukod sa mataas ang presyo, nasa hundreds of millions of dollars ang halaga. Kailangan din natin ng sapat na training, maintenance infrastructure, at support system para maging fully functional ito. Posibleng mga bansa tulad ng South Korea, na may E-737 PSI, Israel, na may G550C AEW, at maging Sweden ay pwedeng maging suppliers. Pero ayon sa mga analysts, kung gusto talaga ng Pilipinas maging credible sa air defense, AEW-ACS ay must-have na sistema. Sa kabuuan, ang pagsusumite ng AEW-ACS proposal ng PAF ay isang napakalaking hakbang patungo sa modernisadong Air Force. Hindi ito simpleng pagbili ng bagong eroplano, ito ay bahagi ng mas malawak at mas komplikadong sistema ng air defense na magpapalakas sa ating kakayahan bilang isang bansa. Kaya abangan natin ang developments dito. Kung ito ay maaprubahan ng DND at maipatupad sa lalong madaling panahon, mas may pag-asa tayong masecure ang ating airspace laban sa sinumang banta. Kung gusto mo ng mas maraming update sa defense modernization ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell.